firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in this excellent word. What more can he say than to you he has said? To you who for refuge to Jesus has fled. Not I am with thee, O be not dismayed, for I am thy God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, upheld by my righteous omnipotent hand. I call thee to go, the rivers of sorrow shall not overflow, for I will be with thee, thy troubles to bless, and sanctify to thee thy deepest distress. The soul that on Jesus has leaned for repose, I will not desert to thy foes. That soul, though all hell should endeavor to shake, I'll never, no, never, no, never forsake. Mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating morning devotion. At bago tayo magsimula, ay simulan natin ito sa panalangin. Lord, kami po nagpupuri, nagpapasalamat for this day, O Lord God. May I ask, O Lord God, for your Holy Spirit, Lord God, especially in guiding us, O Lord God, through your words. Lord, give us knowledge, Lord God, for this day. And also, Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas na magagamit po namin sa pang-araw-araw, O Lord God. In this we pray, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen at ang Amen. Ang ating scripture po ngayong umaga ay matatagpuan po sa Psalms chapter 52, verse 1 to 9. Pero babasahin ko po ang ating key verse po na matatagpuan po sa verse 8 to 9. At babasahin ko po ito sa NIV version. At ito po ang nakasulat. But I am like an olive tree, flourishing in the house of God. I trust in God's unfailing love forever and ever. For what you have done, I will always praise you in the presence of your faithful people, and I will hope in your name, for your name is good. Mapagpala po tayo sa pagkabasa po ng salita ng ating Panginoon. Ang mensahe or sa scripture po na binasa po natin sa Psalms chapter 52 ay isang paalaala po or reminder sa atin kung paano kumikilos mga taong mapanira at mataas na tao. Pero higit sa lahat ay ipinakita dito kung paano nagtatagumpay ang taong magtiwala po sa ating Panginoon. Sa salmo kasing ito, si David ay nasaktan sa pagtataksil po ni Doeg na taga Edomite na nagsumbong kay Haring Saul tungkol sa kinaroroonan niya. Ito yung story na hindi naman tumakas, kundi lumayo po si Haring David para magtago po kay King Saul. Pero kahit masama ang ginawa po ni Doeg, ay gumawa siya ng mali, ay si David ay nanatiling nagtitiwala po sa ating Panginoong Jesus or sa ating Diyos. Makikita kasi dito natin yung kanilang character. Si Doeg kasi ay mayabang, nanira at nagsinungaling, pero tulad kay Haring David ay siya ay naging matuwid. Nagtiwala sa ating Panginoon, naglakbay sa katotohanan at nanatili sa presensya po ng ating Panginoon. So what is the lesson sa scripture po na binasa po natin? Or kumbaga kung babalikan niyo po yung Old Testament, yung sa story po ni King Saul or ni King David, 'di ba? What are the lesson is that
Number 1 po is huwag kang matakot sa paninira ng iba. Kapag may nanira sa'yo or may nagsinungaling tungkol laban sa'yo, ay huwag kang agad bumawi. Diba? Sabi nga po, may kasabihan na kung binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na mayroong palaman. Kasi tulad ni David, hindi po siya bumawi, kundi nanatili po siya sa presensya ng ating Panginoon at dinalaig niya ito sa panalangin. O halimbawa na lang, kung meron kang coworker na nagsasabing mali tungkol sa'yo, para ma-promote siya or imbes na gumanti ka, ay patuloy kang nagpapakita ng katapatan sa iyong trabaho. Kasi tandaan po natin, ang Diyos ang bahala sa reward mo or sa bandang dulo. Pangalawa po, ay dapat maging matatag ka at matuwid kaysa maging masama. Kahit kasi sa pansamantalang paraan umangat ang masamang tao, hindi yan magtatagal. 'Di ba? Kung napanood nyo po yung ating devotion in the previous episode po, ay tandaan po natin yung mga taong wala or yung taong masama ay yung mga biyaya ay hindi po nagtatagal. Nakasulat po yun. Pero sabi nga po dito, ang matuwid ay like an olive tree. Kung babasahin po natin sa verse 8. Kasi sabi nga doon, ano ba yung character ng isang olive tree ay mayroong lalim, matibay, at nagbubunga. O halimbawa na lang, kasi ang tao kasi nag-shortcut or nandadaya sa kanilang buhay. Or sabihin na lang natin, example na lang ay negosyo. Akala mo successful. Pero ikaw na naging honest and patient, or if you trust the process sa buhay mo, ay mas magiging matibay ang foundation natin sa bandang huli. Pangatlo po, ang ugat ng tunay na tagumpay ay pagtitiwala po sa ating Panginoon. Hindi sa kayamanan, hindi sa paninira ng iba, kundi sa unfailing love po ng ating Panginoon. Tandaan po natin that God gave His only begotten Son, di ba? Para maligtas po tayo sa ating kasalanan. Di ba? Sa panahon kasi, lalo na sa kawalan, sa kahirapan, especially finances, lalo na sa panahong ito, matataas ang bilihin. Tandaan po natin kung tapat ka sa pagbibigay sa ating Panginoon, sa pananalig at sa trabaho mo, makikita mong faithful ang Diyos. Kasi everything po, God will provide everything. So, in the end po, mga kapatid, ay hindi natin kontrolado ang mga ginagawa po ng ibang tao sa atin. Pero meron kasi tayong control kung paano tayo tutugon, di ba? Kung pipiliin natin magtiwala po sa Diyos or sa ating Panginoon, kaysa sa gumanti na masama, ay manitili tayong tulad ng isang olive tree na matibay, na nagbubunga at nakatanim sa ating presensya ng ating Panginoon. Sa panahon kasi ng paninira po kasi, paninindigan ang katotohanan. Sa gitna ng kasinungalingan, piliin ang katahimikan at tiwala po sa ating Panginoon. Sa huli, ang Diyos ang huhusga at mag-aangat po sa matuwid. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa paalala mo sa amin, Lord God. Sa gitna man, Panginoon, ng aming mga pagsubok or sa scripture na binasa po namin, lalo na sa kasinungalingan, sa paninira, or inggit, Panginoon, ikaw po ang aming matibay na kanlungan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatiling tapat, na nagtitiwala sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago, Panginoon, at mamuhay na mayroong integridad, Lord God. Gawin mo po kami tulad ng isang olive tree, like the scripture, Panginoon, na binasa po namin, na patuloy na namumunga, kahit may unos, Panginoon, kahit may mga pagsubok, Panginoon, na natiling nakatayo, at palitan mo po ang aming takot ng kapayapaan, ang galit ng kapatawaran, Panginoon, at ang duda, palitan mo ito ng pag-asa, Panginoon. Lord, kayo po ang manguna sa aming buhay, magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, at ikaw ang magbibigay ng pag-asa sa aming buhay, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, ito po't samot dalangin po namin. Amen at Amen. God bless po sa ating lahat.